Yan, magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating pong mga kapatid sa Panginoon Diyos. Ngayon ay September 22, araw ng Miyerkules. So, salamat po mga kapatid. At dalangin ko ngayong umaga kayo ay nasa mabuting kalagayan. Pagpalain kayo ng Diyos. At bago po tayo tulad ng ginagawa natin lagi tayong bumabati. Kumusta ang mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, at baging kapwa ko mga manggagawa, kapwa mga pastor, kapwa mga disciple, kapwa mga nagpapaturo sa ating Panginoon Diyos. Amen. Good morning po dyan kay Pastor Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Patuloy kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos ang buhay ng bawat isa at patuloy tayong palaguin ng ating Panginoon ng ating spiritual na buhay araw-araw. Patuloy tayong magpanalanginan bagamat tayo ay magkalayo, ay ang Diyos natin ay malapit. Amen. Patuloy natin isama sa panalangin mga kapatid ang darating na anibersaryo ng Yeshua Church Fellowship sa lugar ng Japan, October 24 kung hindi ako nagkakamali. At ganun din ang mga kapatiran ng mga nalayo sa Diyos. At ganun din ang lahat ng pastor na nawalay sa Panginoon. Ating ipag-pray na sila ay muling makabalik para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. At everyday ng ating pambuhay ay patuloy tayong magpalakasan, magpanalanginan at gumawa ng mga dakilang bagay. Ang Diyos ay gagawa ng mga dakilang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Lagi po natin tatandaan na everyday ng buhay natin, ito ay magagamit natin para sa gawain ng Diyos. Ang bukas ay hindi natin hawak. Kaya gusto ng Panginoon, bawat pag-isig natin, bawat pagmata natin, bawat pagbulat ng mata natin, palagi natin siyang pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Good morning dyan kay Brother Tomarsi sa lugar ng Rizal. Pagpalain ka ng Diyos dyan kapatid, ganun din ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, ganun kay Sister Ethel sa lugar ng, hindi ako nagkakamali, ay Barangay Sirom ng Basay, Samar. Yan. Salamat sa Diyos. At sa lahat ng pamilya Chua sa lugar ng Pampanga, kay Sister Bing, Sister Jengjeng, Brother June, Brother Junjun, kay Brother Edward, patuloy kayong ingatan ng Diyos dyan sa lugar ng Pampanga. At ganun din sa kay Pastor Balserico, Sister Daisy, patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa inyong buong pamilya. At si Brother JC sa lugar ng Korea, patuloy kayong ingatan ng Panginoon. At ganun din kay Pastor Edwin Nugar sa lugar ng Chiba, Japan. Yan, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos ngayon pong umaga. Amen. Sa mga OFW kay Elena Camposano, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Diyan sa lugar ng Riyadh, Sister Renila, patuloy kayong ingatan ng Panginoon. At ganun din kay sa pamilya Austria ng Abuyog Leyte, taga Abuyog Leyte, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sina Sister Pineng, Brother Rogelio, Pastor Jesrel, Brother Anil, patuloy kayong ingatan ng Diyos. At ganun din sa iyong asawa kay Sister Flora May. At lahat ng pastor sa lugar ng Katbalogan, Samar, na mula kay Pastor Lapura, Pastor Crowell, Pastor Mabini, Pastor Rene, Pastor Jeremiah, patuloy kayong ingatan ng ating po Panginoon Diyos. Kay Kalor na lugar ng Sariaya, Quezon, kay Kalor na Galang, patuloy po kayong pagalingin ng Panginoon dyan sa inyong karamdaman. At ang aking panalangin, ang inyong mabilis na kalakasang pisikal. At ganoon din sa pamilya Laurente, pamilya Oruga, pamilya Chavez. Yan, patuloy kayo ingatan ng Diyos. Ganoon din sa lugar ng mga kapatiran sa lugar ng Tongko, Tayabas, Quezon. Yan, I pray na napapanood niyo ito pagka-umaga. Salamat sa Diyos. At kina Brother Banjo, Sister Erica, nasa hospital ngayon. Patuloy na pagalingin ng ating Panginoon si Sister Erica. At ganoon din ang kanyang asawa, si Brother Banjo, ay patuloy na ingatan ng Diyos sa lugar ng ospital. Ganoon din si tawag dito, Sister Janice, Brother Jonathan sa lugar ng Basay, Samar. Ayan. At sa Bautista family, sa mga taga Cavite, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos ngayon pong umaga. Amen.
Pag-pray natin mga kapatid ang gawain dito sa lugar ng Quezon na ang Diyos ay patuloy na magbangon ng mga bagong mananampalataya. Ngayon ay araw ng Miyerkules, malalayo ang inang kapatiran dito, manggagaling pa ng tungko Tayabas, Quezon, kung di ako nagkakamali. I pray na sila ay makabalik, sila ay makauwi. Good morning po dyan kay Sister Velasco, taga Tarlac City. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon ang inyong trabaho. Patuloy po kayong i-bless ang inyong buong pamilya at ilayo sa anumang uri ng karamdaman. Amen. Sa lahat ng may mga kapatiran mayroong business, patuloy kayong pagpalain ng Diyos at maging gagamit-gamit ang ating pong ating pagtrabaho sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, at ganoon din para sa gawain ng Diyos. Ngayon pong umaga, ako ay nag-announcement sa inyo. Ito ina-announce ko na pwede kayong gamitin ng Diyos ng pagtulong para sa gawain, hindi lamang para sa isang lugar. Pwede kayong gamitin ng Diyos para sa gawain dito sa lugar ng Quezon. Ang gawain ng Panginoon ay nangangailangan po ng mga medisina. Kailangan natin ng mepinamic, amoxicillin, at baka salbutamol para sa may asma, at iba pang mga medisina para sa ating pagbimisyon. Ako po ay nagbimisyon sa iba't ibang lugar, barangay, at na pwede tayo makatulong. Hindi lamang, nalala ko na ako'y nasa Samar, lagi po ako nakabakpak. Halo-halo ang lagay ng aking bag. Yung ako ay humahayo, meron ako nakalagay sa bag na pwede nating maiabot sa mga bagong tatanggap sa Panginoon Diyos. At nagpe-pray po kami ng makapag-misyon na dito sa lugar sa mga Aita, sa mga tribes, sapagkat ang mga tribo ay kalimitan ay hindi sila naabot ng ating pong gobyerno. So tayo mga pastor, tayong mananampalataya, pwedeng gamitin ng Diyos sa mga Aita na hindi naaabot ng gobyerno. Alam naman natin ang buhay ng mga Aita. Mahirap ang buhay, tayo ay mahirap, pero meron pang mas mahirap sa atin. Pero ang kagandahan sa ating pong sa gitna ng ating pong kahirapan ay hindi nagiging hadlang ito upang hindi tayo makatulong sa ating kapwa. Amen? Kaya ang aking pong panalangin ay tayo ay laging gamitin ng Diyos na makakatulong sa ating pong kapwa. Mananampalataya man yan o hindi, disciple man yan, pastor man yan, kahit ang pastor ay meron, tutulungan pa rin natin. Kahit ang disciple ay meron, tutulungan pa rin natin. Ang mananampalataya ay meron, tutulungan pa rin natin. Sapagkat ang sabi ng Bible sa Aklat ng Kawikaan, chapter 11, verse 25, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak matutulungan. Sino ang tutulong sa atin? Wala, iba kundi ang Diyos. Amen? At gusto ng Panginoon tayo po ay laging makakatulong. Kapag ang puso natin ay laging makakatulong, lagi tayong tutulungan ng Diyos. Amen? Kapag ang puso natin ay yung sakim, nako, mahirap. Alam niyo po yung taong pusong matulungin, kahit yung maliliit na kindi lang ang ating tinutulong, masaya ang ating kalooban sapagkat ay nakakatulong. Amen? As long na ang ginagawa natin ay ginagawa natin para sa Diyos, ay hindi tayo mapapagod sa pamamagitan ng pagtulong, mga kapatid. Kaya huwag mawala sa ating puso ang pusong matulungin, pusong maunawain, pusong mahabagin. Sapagkat ang sabi ng Bible sa chapter 5 ng Mateo ay mapalad ang mahabagin. Mapalad ang nagpapakababa sapagkat itataas ng Diyos. Amen. So may pong umaga, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ini-encourage ko po kayo, kung meron po kayong bumili po kayo ng Biblia para sa mga walang Biblia. Lalong higit kung ikaw ay may kaya sa buhay. Kaya mo naman bumili ng Biblia, bakit ayaw mo bumili ng Bible? Halagang 700 lamang po ang Biblia. Nakakabili nga tayo ng alak nung araw ng mamahalin. Ba't hindi tayo bumili ng Bible na mamahalin? Huwag po tayo laging umasa sa libre. Dahil kapag ang Biblia ay hindi natin binili at pag ito'y naiwan mo sa simbahan, hindi mo ito babalikan. Pero kapag ang Biblia tayo nagsakripisyo, bumili tayo, iingatan natin ito. Pag naiwan natin ito sa sasakyan, kahit nakasakay ka na, maniwala ka, babalik ka. Bakit? Dahil pinahalagahan mo yun, binili mo yun. Lahat ng mga Kristiyanong hindi nagpapahalaga sa gawain, mabagal ang kanilang paglago. Gusto mong bumili sa iyong paglago, magbasa ka ng Biblia, bumili ka ng Bible sa halagang 700 pesos. Huwag na po kayong bumili ng Bible na 180 lang. Bilhin niyo yung pinakang the best, yung pinakamagandang Bible. Meron pa nga dyan, tig to 2,000 eh. Pero yung kaya ko lang talaga 700. Kaya yun lang yung aking binili. So, good morning po sa lahat ng kapatiran. Good morning dyan kay Sister Lorna Galang
sa lugar ng Sariaya, Quezon. I pray na magaling na po kayo. I pray na kayo ay tuluyan ang pinagaling ng ating pong Panginoon Diyos. Ganun din ang inyong pamilya, sinakatuti, patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Sa lahat ng inyong mga anak, patuloy tayong pagpalain ng ating pong Panginoon Diyos. Tayo po'y mag-aaral na ngayong umaga ng mabuting balita. Muli, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen. Ang pag-aaralan po natin sa Book of Genesis, chapter 12, verse 1 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi ng mabuting balita. Pakibasa, Sister May. Genesis chapter 12 verse 1 to 9. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ang mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Verse 2. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Amen. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Amen. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Amen. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong 75 taon. Sumama sa kanya si Lot, isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya lahat ang kanyang alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon sa verse 6, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh, nagsasabi sa kanya, ito ang lupang ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh, nagpapakita sa kanya. Buhat doon, nagpatuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa bagitan ng Betel na nasa kanluran at ang Ai na nasa silangan. Nagtayo siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawaing timog ng Kanaan. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat ngayong umaga sa lahat ng maabot ng live streaming na ito. Salamat sa iyong mabuting balita. Salamat sa iyong pagpapala sa iyong dakilang bagay na himala. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa hininga. Nakakahinga kami ng walang bayad, Panginoon. Marami sa ospital ang humihinga ng may bayad. Subalit salamat ngayong umaga kahit lang hapin namin ang hangin, walang bayad, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, dalangin namin sa lahat ng kapatiran. Sila ay mas lumalim sa pananampalataya at magtiwala sa iyo, Panginoon, everyday ng aming pong buhay. Dalangin namin na maging kagamit-gamit ang buhay ng bawat isa, maging pagpapala ang buhay ng bawat isa, at maging matulungin ang bawat isa. Lord, dalangin ko, Diyos, ang kagalak at kasiyahan habang kami nakikinig ng iyong mabuting balita, habang kami namamati ng maupay na sumat, dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang kumilos, gumawa ng dakilang bagay para sa iyong gawain, O God. Lord, pinupuri ka namin ngayong umaga. Tulungan niyo din si Brother Jan at Sister Mai dito sa lugar ng Quezon. Ganon din ang mag-asawang Sister Erica at Brother Banjo, O God. Ganon din ang kanilang buong pamilya. Patuloy mong abutin, patuloy mong pagpalain, patuloy mong tulungan, patuloy mong gabayan, O Diyos. Ganon din ang pamilya Bautista sa lugar ng Cavite. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong aliwin sila ng iyong banal na espiritu, ang mga taong nagluluksa ngayong umaga, O Diyos. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito. At aking dalangin, Panginoon, simula hanggang sa pagtatapos, ikaw po ang magturo, ikaw ang manguna. Bigyan mo ng kalakasan ng aming katawang pisikal, O Diyos, ngayong umaga, at anumang atake ng kaaway, anumang mga bagay na nakakadistract, ikaw po ang magpala, O God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan naman banal sa pangalan ng Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Dito, mga kapatid, nakikita natin ang tinatawag na pagtawag ng Diyos, o yung tinatawag na pangako ng Diyos kay Abraham. Alam na ito ng mga matatagal ng mananampalataya, alam na ito ng mga matagal ng mga naglilingkod sa Diyos. Sa Book of Genesis chapter 12, mababasa natin dito yung verse 1 hanggang 3, sabi dito, pakibasa nga, Sister May. Verse 1, anong sabi sa verse 1? Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Amen. Una dito, sinasabi ng Diyos, lisanin mo ang iyong bayan at ikaw ay pumunta sa bayang ituturo ko sa iyo.
Ibig sabihin, kahit pala ang isang mananampalatayang katulad ni Abraham, na anak ng Diyos, ay established na sa isang lugar, hindi ka pwedeng manatili sa isang lugar kapag ka ikaw ay tinawag ng Diyos. Amen? Ang pag-aaral natin ngayong umaga ay ang pangungusap ng Diyos o ang pagtawag ng Diyos. Hindi ka pala pwedeng manatili sa isang lugar kapag ka ikaw ay established na kahit established na ang ating pambuhay katulad ni Abraham. Sapagkat bago pa naman tinawag ng Diyos si Abraham ay talaga namang established na rin ang kanyang buhay. Marami na siyang pagpapala, marami na siyang mga asto, marami na siyang mga bakahan. Ibig sabihin may kaya na sa buhay si Abraham. Subalit nang siya ay tinawag ng Diyos, mga kapatid, hindi siya tumanggi. Mula sa panawagan ng Diyos, ang sabi ng Diyos, lisanin mo ang iyong bayan at ikaw ay pumunta sa lupaing ituturo ko sa iyo. At saan mang bayan tayo, nais tawagin ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan, tayong mga lingkod ng Diyos, ako'y nangungusap sa mga pastor at mga disciple. Pag tayo ay tinawag ng Diyos, wala tayong karapatang tumanggi. Magmula ng ating tinanggap ang Panginoon Diyos, magmula ng tayo sumampalataya sa Diyos, magmula ng tayo ay ibinilang sa kaharian ng Diyos, magmula ng tayo ibinilang na anak ng Diyos. Dapat maunawaan natin, sa panawagan ng Diyos, wala tayong karapatang tumanggi. Kung saan man tayo dadalhin ng panahon, kung saan man tayo tatangayin na mga lugar para tayo ay ipadala, wala tayong karapatang tumanggi. Katulad ni Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at ikaw ay pumunta sa bayang ituturo ko sa iyo. Pakituloy, Sister May. Verse 2. Verse 2. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Break. Sa pagtawag ng Diyos, meron siyang kakaibat na pangako kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Mayroong kakaibat na pangako kapag tayo ay sumunod sa panawagan ng Diyos. Walang sumunod sa panawagan ng Diyos na nalulugi. Lugi ang mga ayaw sumunod sa Diyos kapag sila ay tinawag. Ibig sabihin, mayroon pong kanya-kanyang panawagan ang Diyos. May mga taong tinawag ang Diyos simula sa pagiging magulong buhay, magulong pamilya. May tinawag ang Diyos simula sa pagiging drug addict. May tinawag ang Diyos sa pagiging lumaki sa beer house. May tinawag ang Diyos na mga tao sa pagiging magulong buhay, kung saan-saan. Pero magmula nang tayo tinawag ng Diyos at naging anak ng Diyos, tayo ibinilang na sa kaharian ng Diyos, dapat sa panawagan ng Diyos wala na tayong karapatang tumanggi. Kaya kami mga pastor, kapag ka na-establish na ang isang lugar, bagamat kami minsan ay pumapalpak, nagkakamali, nagkakasala, pag tayo tinawag ng Diyos kung saan tayo tatawagin, wala tayong karapatang tumanggi kung saan katatawagin ng Diyos. Sapagkat kahit ang Panginoong Hesus, matapos na siya ay deklarang magtutubos ng buhay sa sangkatauhan, kahit ang Panginoong Hesus ay hindi siya tumanggi. Amen? Sa panawagan ng kanyang amang nasa langit. At ngayon pong umaga mga kapatid, pag saan tayo tinatawag ng Diyos, saan tayo inilalagay ng Diyos, at minsan tayo ay, pag hindi tayo nagiging maingat, mga bilang mananampalat, mga disciple, bakit minsan tayo ay tumatanggi? Pag sinabi ng pastor ko, ikaw ay umaawit, sister, wag ka munang umawit, ikaw ay mag-Sunday school. Bakit tayo ay tumatanggi? Pastor, hindi ko po kaya, hindi ko po kaya. Totoo naman talagang hindi natin kaya. Pero kaya ng Diyos. Amen? Kaya ng Diyos. Wala naman talaga tayong kaya eh. Hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Lahat tayo ay reject. Pero gusto ng Diyos tayo ay maging kagamit-gamit para sa lahat ng bagay. Ang sabi ng Diyos, lisanin mo ang iyong bayan at ikaw ay pumunta sa lupaing ituturo ko sa iyo. Una nating makikita dito mga kapatid. Yung una nating makikita dito, sabi dito, yung pagsunod, kahit hindi mo pa alam yung pupuntahan. Amen? Ako, marami akong napuntahang lugar, mahirap ko napuntahang lugar, yung lugar ng Tacloban, Leyte. Umalis ako dito sa Tayabas, Quezon, ang aking pera ay, naalala ko nung pinadala ko from Tacloban, papuntang Abuyog, Leyte. Ang pera ko po ay 1.25 centavos, kahirap. Ipapadala ka ng Diyos sa pera mo'y alanganin. Ipapadala ka ng Diyos na ang buhay mo'y alanganin. Tinawag ako ng aking pastor. Sabi ng aking pastor, Pastor Jolan, kailangan ng manggagawa sa lugar ng Abuyog, Leyte. Ipag-pray mo na. Pwede ka bang pumunta doon kasama ng iyong asawa ka? Kausapin mo lang ang iyong asawa? Sabi ko po, opo. Pupunta po ako doon. Alam niyo po na ako pinadala doon sa Abuyog, Leyte. Para sa lahat ng mga taga-Abuyog na hindi pa ninyo ito naririnig siguro nung araw. Ang pera ko na ako pumunta dyan ay 1.25 centavos. Hindi siya 125 ha.
1.25 centavos, pinadala ko ng Diyos dyan, 2008. Taong 2008. Araw ng Sabado, ibinaba ako ng isang pastor dyan sa Buyog Leyte. Ang pera ko ay 1.25 centavos sa araw ng Sabado, kakain kami ng hapunan. May nagbigay ang driver na 10 piso sa aking anak. Sabi ko sa aking asawa, o sige, bumili ka ng isang noodles, ang sukli ay tinapay ng bata. Kinain namin yun sa yung mismong araw na yon. Ang araw ng linggo, hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin. Pero tumagal po ako doon ng 6 years. Hindi ko naiintindihan ang salita. Wala akong kakilala. Wala akong kamag-anak. Ang alam ko lang, tumugon ako sa panawagan ng Diyos. Sapagkat pag tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos, may kakaibat na pangako. Hindi tayo ipapadala ng Diyos sa isang bayan, sa isang lugar para patayin. Hindi tayo ipapadala ng Diyos sa isang lugar, sa isang bayan na para tayo ay pahirapan. Ipapadala tayo ng Diyos sa isang bayan, sa isang lugar, para doon na tayo pagpapalain ng Diyos. Amen? Katulad kay Abraham, ang sabi ng Biblia, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at ikaw ay pumunta sa bayang sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat pararamihin ko ang iyong lahi. Kapag tumugon ka sa panawagan ng Diyos, sa tinig ng Diyos, mga kapatid, may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos. I-try mo, subukan mo. Kapag tinawag ka ng Diyos, huwag kang tumanggi. Sumunod ka kaagad. Kapag sinabi ng Diyos na suportahan mo ang gawain, huwag kang tumanggi. Suportahan mo na kaagad. Kapag tinawag ka ng Diyos sa pagpapastor, huwag ka nang tumanggi. Suportahan mo na kaagad, magpastor ka na. Kapag tinawag ka ng Diyos na ikaw ay worship leader, huwag ka nang magpatutpik-tutpik pa. Tanggapin mo na. Bakit? Bihira lamang dumadaan ang isang pagkakataon. I-grab mo na. Bakit? Dahil marami ang nagnanasa na makarating sa unahan. Hindi sila nakakapunta. Subalit kung ikaw ang tinawag ng Diyos, i-grab mo na. Tanggapin mo na kagad. At maging seryoso na tayo sa gawain. Amen. Hallelujah. Sabi dito, yung pagsunod kahit hindi mo alam ang mangyayari. Ang usapin dito sa panawagan ng Diyos, paano tayo tutugon. Alam niyo po, maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, ako'y nalulungkot. Marami ang tinatawag ng Diyos sa kanyang kaharian, subalit sila ay tumatanggi. Mas inuuna pa nila ang maraming bagay kaysa sa gagawin ng Diyos. Mas nagiging priority pa nila ang buhay dito sa mundo na hindi naman talaga tayo taga rito. Tayo ay pansamantala lamang dito at pagdating ng araw, isang araw tayo mawawala na, tayo mamamatay na at aakit na tayo sa langit. Amen? Sabi doon, ngayon pong umaga mga kapatid, nais ng Diyos kahit gaano kalayo ang gawain. Kapag tinawag ka ng Diyos, kahit gaano kalayo, pupunta ka. Katulad ni Abraham. Si Abraham, yung kanyang pinuntahan, hindi po ito malapit. Malayo ito. Kapag ang Diyos ay mayroong kapahayagan na tayo ay kailangan pumunta sa isang lugar, lalong higit kung ito ay panambahan. Gaano man ito kalayo, makakarating ka sa gawain ng Diyos. Kahit yan ay umuulan, kahit yan ay bumabagyo, makakarating ka sa gawain ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang tumawag sa iyo. Hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister. Kapag naunawaan mo ang tinig ng Diyos, kapag naunawaan natin ang panawagan ng Diyos, kahit malayo, makakarating ka sa gawain. Kapag ka gusto, sa amin ng Tagalog, mayroong paraan. Kapag ka ayaw mong makarating, maraming dahilan. Hindi po mawawala yung kasabihan na yan. Amen? Kahit malayo, makakarating ka. Kahit malayo, makakarating ka. Bakit? Dahil sa kapanahonan ni Jesus, kahit nangangaral siya sa ilang, sinusundan siya ng napakaraming tao. Kahit nasa ilang. Bakit? Sapagkat gusto nilang marinig ang tinig ng Diyos. Ang taong naghahanap ng tinig ng Diyos, ang taong gustong nagnanasa na marinig ang kapangyarihan ng Diyos, ang tinig ng Diyos, kahit malayo pupunta ka. Ang sasabihin ng Diyos, bumangon ka dyan anak, araw ng Miyerkules ngayon, may araw ng panambahan. Mamaya magkakasubukan tayo ngayong araw ng Miyerkules. Amen? Kung ang mananampalataya ay dadalo sa gawain, kung ang nagsasabing sila ay Kristiyano, dadalo sila sa gawain. Kaya nga sinabi ko sa aking asawa matagal na natin ginagawa sa simbahan yung diplomasya. Matagal na natin ginagawa sa simbahan yung pagpapakain. Matagal na yan. Kahit ang tao ay pakainin mo o hindi, kapag talagang tinawag ng Diyos yan at paglilingkod sa Diyos, paglilingkod talaga sa Diyos yan. Subalit ang tao, kahit bigyan mo yan, kahit sunduin mo yan, kahit pakainin mo yan na masarap na pagkain, kapag hindi talaga tinawag ng Diyos yan, hindi yan magpapatuloy sa gawain ng Diyos. Kaya huwag kayong magtataka isang araw, bakit si kapatid wala na sa gawain? Bakit si kapatid wala na sa gawain? Huwag ninyong sisihin ng pastor dyan. Dahil lahat may panawagan ng Diyos. Amen? Ang simbahan ay parang Ferris wheel.
Habang umiikot ang Ferris wheel, mayroong sumasakay, mayroong bumababa, may sumasakay, may bumababa. Kapag hindi umiikot ang Ferris wheel, walang sasakay, walang bababa. Ganun ang buhay ng pastor. Ang pastor ay umiikot, ang pastor ay humahayo. Kapag ang pastor ay hindi humahayo, walang magiging disciple, walang magiging pastor, walang magiging alagad. Amen? Normal po yan. Bakit? Kaya mayroong mga mananampalatayang hindi tumatagal sa gawain ng Diyos. Dahil ayaw nilang gawin ang tinig ng Diyos. Kahit sinabi ng Diyos sa kanila, aklat ng Hebrew chapter 10 verse 25, huwag ninyong kaligtaan ang bawat pagdalo sa bawat pagtitipon na gaya ng ugali ng iba, kundi bagkus inyong palakasin ang bawat isa sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng Diyos. Maraming mga mananampalataya, ini-ignore ninyo ang gawain. Kahit may panawagan ang Diyos, kailangan ninyong dumalo, wala kayo sa gawain. Pero si Abraham, ang sabi ng Biblia, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at ikaw ay pumunta sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi siya tumanggi. Nandun yung kanyang apoy ng kanyang pananampalataya na kahit kailan hindi niya itatanggay sa niya, Lord, kahit gaano kahirap, susunod ako. Kahit malayo, susunod ako. Ano man ang aking sitwasyon, susunod ako. Ano man ang aking kalagayan, susunod ako. Sana ito ang desire ng ating puso ngayong umaga, mga kapatid. Nasain mo na ang araw ng linggo, lagi kang makadalo sa gawain. May dalawang uri ng pagpapala. Hindi lahat ng trabaho ay galing sa Diyos. Kapag ka ang araw ng linggo, apektado ang pagtitipon, ibig sabihin hindi sa Diyos yan. Galing sa demonyo yan. Amen? Dahil kapag kaya ay galing sa Diyos, hindi papayag ang Diyos na sa araw ng linggo ay wala ka. At kapag wala tayo sa gawain ng Diyos, hinahanap tayo ng Panginoon. Hinahanap tayo ng Diyos. Aklat ng Book of John, chapter 4, verse 23-24, ang sabi ng Biblia, at dumarating na ang araw at ngayon nga, at hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sapagkat sila sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Hinahanap ng Diyos sa mga totoong mananamba niya. Kaya si Abraham, ang sabi ng Diyos, lisanin mo ang iyong bayan, lisanin mo ang iyong lugar, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Kahit gaano kalayo, kahit gaano kahirap, kahit gaano kalayo, pumupunta si Abraham. Bakit? Sapagkat gusto niyang ma-encounter ang Diyos, gusto niyang mapatunayan sa Diyos na siya'y totoo, gusto niyang mapatunayan sa Diyos na totoo ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Amen. Kahit siya'y bagong gising, gumigising siya. Bakit gusto niyang mapatunayan sa Diyos? Lord, gigising ako alang-alang sa panawagan mo. Lord, babangon ako alang-alang sa panawagan mo. Lord, pupunta ako sa gawain kahit malayo, alang-alang sa panawagan mo. Sana ganun tayong mananampalataya. Sana na ganun tayong mga lingkod ng Diyos. Sana ganun tayong mga disciple ng Diyos. Amen? Lagi sana tayong maglingkod sa Panginoon. Lagi tayong pumunta sa gawain kung saan katatawagin ng Diyos. Sabi ng Diyos, Abraham, lisanin mo ang iyong lugar, ang iyong bayan. Kahit established na ang buhay natin, lisanin mo ang iyong bayan. Nasain mo pa rin yung pioneering church. Kung ikaw ay established na simbahan, nasain pa rin ang iyong puso yung tinatawag na pioneering. Pag sinabing pioneering, kahit ikaw ay established, palagi kang lalabas, palagi kang hahayo, palagi kang may gagawin sa kaharian ng Diyos. Amen? Palagi kang may gagawin sa kaharian ng Diyos. Tapat ang nangako. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa verse 2 and 3, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, may mga pangako, mayroong pangako sa panawagan ng Diyos. Gusto mong makuha ang pangako ng Diyos? Tumugon ka sa kanyang panawagan. Tumugon ka sa kanyang panawagan. Kapag tumugon tayo sa panawagan ng Diyos katulad ni Abraham, mararanasan mo ang himala, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos. Hindi lamang natin, kasama ang buo nating pamilya, kasama ang iyong asawa, kasama ang ating mga anak. Huwag kang matakot maglingkod sa Diyos. Huwag kang matakot sumunod sa Diyos. Amen? Ako nga noon, naaalala ko makinig kayo mabuti kay Pastor Jolam ngayong umaga. Naalala ko noon, ang simbahan ko ay sa Tayabas. Dito sa Tayabas, Quezon. From Cavite. Bumibiyahe pa ako. Makarating lang ng Tayabas, Quezon. From Cavite, doon ako itinalaga ng Diyos. Doon ako umaawit, doon ako tumutugtog, doon ako humahayo. From Cavite. Sabado pa lang, nandito na ako sa Tayabas, Quezon. Isabang Tayabas, Quezon. Taong 2003 hanggang taong 2003 hanggang 2007. Ang layo ng Cavite. Ilang sakayan? 3 sakay kung di ako nagkakamali o 4. Pero ang point ko po doon, hindi siya para ipagmalaki.
Nakadepende ito sa iyo, sa atin, kung gaano kalalim ang salita ng Diyos, yung panawagan ng Diyos sa atin. Yung tinig ng Diyos, papaano tayo tumutugon, papaano tayo sumasagot sa panawagan ng Diyos. Papaano tayo mag-response sa panawagan ng Diyos. Amen? Nakakalungkot isipin, maraming mananampalataya, ang lapit mo na sa simbahan, nakatutok na ang simbahan sa iyo, ayaw mo pang dumalo. Anong klaseng Kristiyano kaya ito? Anong klaseng mananampalataya? Anong klaseng mananampalataya ito? Ang lapit na nga ng simbahan, ikaw pa ang late. Mas nauuna pa yung malayo. Kaya unang lumalago, yung mga taga-malayo. Nagpapatuloy yung mga taga-malayo. Yung malapit, minsan wala pa sa gawain. Nakakalungkot na senaryo. Maging totoo na tayo ngayong umaga, mga kapatid. Ako, pag ako'y nangaral, hanggang maaari, ibigay ko na yung tudong-tudong pangangaral. Bakit? Hindi natin alam, baka ito na yung huli nating pagtuturo. Hindi natin alam, baka ito na yung huli nating pangangaral. Kaya pag tayo nagtuturo, ibigay na natin yung pinakang mabuti sa pagtuturo. Amen? Hallelujah. Hindi inaus yung kahit yan, ipakalma-kalmahin mo, masimasin mo mananampalataya, pakainin mo. Naku po, lulugawin ka lang yan. Kung talaga maglilingkod sa Diyos yan, maglilingkod talaga sa Diyos yan. Mga mananampalataya, makinig kayo. Gusto ninyo ng langit, susunduin pa kayo? Tagal-tagal na ninyong mananampalataya. Gusto ninyong makapasok sa langit, susunduin pa kayo? Magsakripisyo kayo, maglakad kayo, mamasahe kayo, sumakay kayo. Katulad ni Abraham, nagsasakripisyo. Ang layo ng pupuntahan niya, yung bundok ng Moria, ang sabi ng Diyos, pumunta ka doon. Disanin mo ang iyong bayan at ikaw ay pumunta sa lupa yung ituturo ko sa iyo. Hindi ka lugi kapag ikaw ay sumunod sa Diyos. Pag nagsasakripisyo ka sa Diyos, pag nagpapakahirap ka sa Diyos, pag napapagod ka sa Diyos, ikaw ang unang lalago. Pagmasdan mo ang mga mananampalataya pagmasdan mo ang mga mananampalataya walang sakripisyo. Walang sakripisyo, walang pagbabago. Walang sakripisyo, walang paglago. Pero ang mga mananampalataya nagsasakripisyo, gumagawa ng paraan kahit sila'y nahihirapan, kahit sila'y nangungutang. Nangungutang sila ng pamasahe, nangungutang sila para sila'y makatulong sa gawain ng Diyos. Sila yung mga nananatili sa gawain ng Diyos. Sila yung mga lumalago sa gawain ng Diyos. At sila ang binibigyan ng pabor ng Diyos. Katulad ni Abraham. Si Abraham hindi siya tumanggi. Nang marinig niya ang tinig ng Diyos sa Abraham, lisanin mo ang iyong bayan. Kahit establish ang kanyang lugar, ang kanyang buhay, nilisan niya. Dumalo siya sa gawain ng Diyos. Tayong mananampalataya, mga kapatid, ini-encourage ng ating pong Panginoon Diyos. Gaano man ka-establish ang ating pong buhay, kapag wala si Kristo sa ating buhay, lugi tayo. Subalit tayong mga mahirap, kahit tayo mahirap ang ating pong buhay. Kapag meron tayong Kristo sa ating puso at lagi natin dinirinig ang tinig ng Diyos, ikaw ang pinagpala ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi doon, si Abraham, nangako ang Diyos sa kanya, siya ay 75 years old. Nangako ang Diyos sa kanya, 75 years old. Late na nga eh. Late na, di ba? Kung pag-aaralan natin, late na. Ang sabi ng Diyos kay Sarah, Sarah, ikaw ay magkakaanak. Matanda na. Matanda na. Pararamihin ko ang iyong lahi. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay aking pararamihin. Tapat si Abraham sa kanyang pangako sa Diyos. Ang Diyos ay tapat din sa kanya. Alam niyo po ba, mga kapatid, bagamat meron tayong mga panalangin na tila nagtatagal at hindi pa sinasagot ng Diyos, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Aklat ng Tito 1:2, ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling sa kanyang mga pangako. Tapat ang nangako. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka niya, pagpapalain ka niya. Kapag sinabi ng Diyos na pagagalingin ka niya, pagagalingin ka niya. Kung ikay mayroong karamdaman, iniisip mo, Lord, bakit ang aking karamdaman ay tila lalong lumalala ata, ako hindi gumagaling. Basta wag kang mawawala ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, gagaling ka. Amen. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Matagal na paghihintay. 24 years na naghintay ang mag-asawang Abraham at Sarah. Ang sabi ng Diyos, Sarah, ikaw ay magkakaanak. 24 years bago nangyari. Ikaw, ilang taong ka nang may hinihingi sa Diyos at hindi pa ibinibigay ng Diyos. Amen? Hindi pa ibinibigay ng Diyos. Pero ang Diyos ay tapat. Ibibigay ng Diyos ay yan. Magpatuloy ka lang. Tinitingnan lamang ng Diyos kung hindi pa niya ibibigay, magpapatuloy ka pa ba? Amen? Kung hindi pa niya ibibigay, magpapatuloy ka pa ba? Mga kapatid, magpatuloy tayo sa gawain ng Diyos. Ang isang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos,
ang isang Kristiyanong nakikinig sa panawagan ng Diyos, ang isang mananampalatayang tumutugon sa panawagan ng Diyos, mamahalin niya ang gawain ng Diyos. Kahit gaano kalayo, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, magagawa niya ang pumunta para sa gawain ng Diyos. Amen? At ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong pong umaga, mga kapatid. Nais ng Diyos na ikaw at ako ay tumugon sa tinig ng Diyos, sa panawagan ng Diyos. Katulad ni Abraham, tumugon siya sa panawagan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Pangatlo na ating pag-aaralan sa Genesis chapter 17 verse 1 and 2. Ang sabi dito, hindi nagbabago ang pangako ng Diyos. Mula sa chapter 12, pagdating ng chapter 17, kung anong pangako ng Diyos kay Abraham, ganun pa rin ang kanya sinabi. Pinaalala ng ating pong Panginoon Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, magmula ngayon, ang sabi ng Diyos sa kanya, ay magkakaroon ka ng tinatawag na isang anak. Pwedeng sabihin ng mananampalataya na, dati nang pangako ng Diyos sa akin yan, dati nang sinabi yan, dati nang sinabi ni Pastor yan, hanggang ngayon, hindi pa nangyayari. Ganun po ang Diyos. Hindi naman po porke nangako ang Diyos kay Abraham, tawag dito, hindi porke nangako si Abraham sa Diyos, ay tinupad niya kagad. Hindi. Matagal din ang kanilang paghihintay. Pero ang usapin dito, bakit kaya pinatagal ng Diyos ang paghihintay kay Sarah at saka kay Abraham? Sa kanilang hinihinging pinakamahalaga ang isang anak na ibinigay ng Diyos, walang iba kundi si Isaac. Bakit matagal ang paghihintay nila? Ang dahilan, ako'y naniniwala, mga kapatid, gusto talaga ng Diyos mapatunayan kay Abraham at Sarah kung gaano sila katotoo na naglilingkod sa Diyos. Talagang pinadaan sila ng Diyos sa proseso. Tayo bilang mananampalataya, mga kapatid. Minsan mayroon tayong hinihingi sa Diyos na hindi pa niya ibinibigay. Bakit? Kasi gusto niyang mapatunayan kung gaano ka katotoo sa Diyos. Kung gaano tayo seryoso sa Diyos. Kung gaano tayo seryoso sa ating ginagawa ng paglilingkod sa Diyos. Pero ako'y naniniwala, ano man ang iyong hinihingi, as long na ito ay kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang ating mga hinihingi. Ibibigay ng Diyos ang ating mga hinihiling para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Tapat ang nangako. Amen? Kung sinabi ng Diyos na pagagaling ka niya sa kanyang sa iyong karamdaman, pagagalingin ka niya. Kung sinabi ng Diyos na magkakaroon ka ng trabaho, magkakaroon ka ng trabaho. Kung sinabi ng Diyos na ikaw ay kanyang palalakasin ka niya. Kung sinabi ng Diyos na ikaw ay muling ibabangon ka niya. Huwag mong intindihin ang sinasabi ni sister, ni brother, ni pastor, ng lahat ng ating mga kapwa mananampalataya. Minsan sila ay hindi nakakatulong. Imbis na sila ay makatulong sa ating spiritual na buhay, i-discourage ka pa. Amen? Kaya ako, kilala ko yung mga manggagawang malalago eh. Kilala ko yung mga disciple na mga malalago, mga mananampalatayang malalago, mga pastor na mga malalago ang kanilang spiritual na buhay. Kapag ang isang Kristiyano ay malago, ibig sabihin wala siyang ibang sinasabi kundi ang isang Kristiyano ay lumakas, tumatag ang kanilang pananampalataya. Kapag ang isang pastor, disciple ay babad sa salita ng Diyos, ang lalabas sa kanya puro salita ng Diyos. Kaya kapag ang isang pastor ay hindi babad sa salita ng Diyos, walang ilalabas ang bibig niyan, kundi yung buhay ng may buhay. Kaya tinan mo, mabagal ang kanilang paglago. Paikot-ikot lang ang kanilang buhay doon sa ganung pangyayari. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, ang sabi dito, hindi nagbabago ang pangako ng Diyos sa iyo at sa akin. Huwag magmadali sa buhay. Si Abraham at Sarah, hindi po sila nagmadali. Hindi sila nagmadali. 24 years ang hinintay. 99 na kasi doon si Abraham eh. Bago pa tumugon ang Panginoon Diyos sa kanyang pangakong bibigyan siya ng isang anak. Huwag tayo magmadali katulad ni Abraham. Nagmadali siya at nagkaroon siya ng anak sa alipin. Amen. Totoo, nagkasala si Abraham. Totoong nagkasala si Abraham sa kanyang alipin na kanyang inanakan. Pero ang maganda kay Abraham, mga kapatid, take note, siya ay nagpatuloy at mas lalo siyang naging tapat sa Diyos. Hindi naging dahilan yung siya ay nagkasala ay siya ay himinto. Hindi naging dahilan na si Abraham ay nagkasala, nagkaroon siya ng anak doon sa kanyang alipin dahil sa kanyang pagmamadali. Inunahan niya ang Diyos, inunahan niya ang plano ng Diyos. Pero pinatunayan pa rin niya na siya ay tapat sa Diyos. Sunod pa rin siya ng sunod sa Diyos. At lalo naman siya pinagpala ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, kahit si Abraham ay nagkasala, hindi nagbago ang pangako ng Diyos kay Abraham.
Hindi katulad ng tao. Kapag tayo nagkasala, para bagang ang Diyos ay wala ng pangako sa atin. Para bagang ang tao na ang nangako sa atin. Naku po, nakakalungkot na senaryo. Kaya pastor, mag-aral ka ng Biblia, magbasa ka ng Bible. Kaya maraming pastor, kapag mananampalataya nagkasala, wala kang ibang naririnig, kundi sasabihin ng pastor, yung mananampalataya na yan, susumpain yan, susumpain yan, susumpain yan. Nakakalungkot na senaryo. Mga manggagawa, magbasa kayo ng Biblia. Pag-aralan nyo ang salita ng Diyos. Dapat sa pagtuturo, balanse tayo. Amen. Si Abraham, kahit nagkasala sa Diyos, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Bakit? Sapagkat si Abraham, kahit siya nagkasala, lalo siyang naging tapat sa Diyos. Lalo siyang naging kagamit-gamit sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Hindi tayo dapat magmadali, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon Diyos. Sabi dito, ganito sa ministry. Hindi tayo pwede magmadali. Huwag nating i-endorse ang ating sarili. At sabihin natin, Pastor, ako po ay magaling umawit, pwede ba ako? Pastor, ako po ay magaling tumugtog, pwede ba ako? Tawag nito, Pastor, ako po ay magaling sa Biblia, pwede ba ako? Lahat naman ay pwede. Lahat naman ay pwedeng maging kagamit-gamit. Subalit, wag po tayo magmamadali. Maghintay kang i-appoint ng pastor. Wag mong i-appoint ang sarili mo. Amen? Kaya doon sa Arias, meron doon magaling tumugtog eh. Sa Tayabas, Quezon, sabi niya, Pastor, tinan mo, bang galing talagang ang mga daliri, talagang umiingay ang gitara. Sabi niya, Pastor, pwede na ba ako? Sabi ko, oo, pwede ka. Dumalo ka ng 3 buwan ng dire-diretso. Dumalo ka ng 3 buwang dire-diretso. Huwag kang papalya at gagamitin kita sa gawain ng Diyos. Huwag nating hintayin i-appoint ang ating sarili. Ang Diyos ang dapat mag-appoint sa atin. Amen? Dahil kapag tawang naglagay, kapag sarili mo ang niligay mo, mabilis kang mawawala sa gawain ng Diyos. Hindi ganoon ang ministry. Tatandaan natin, ang ministry ay hindi pang isang araw, hindi pang isang linggo, hindi pang isang buwan, hindi pang isang taon. Ang ministry ay for life. For life. Amen? Ang tinanggap mong ministry ay for life. Kaya nga sabi ng Biblia, kay Timoteo, aklat ng Timothy, ang sabi doon, Timoteo, ingatan mo ang ministeryong tinanggap mo mula sa Panginoon. Ang ministry pala ay tinanggap natin mula sa Diyos. Hindi mula kay pastor, hindi mula kay sister, hindi mula kay pastora ang ministry. Ang ministry ay tinanggap natin mula sa Diyos. Kung ang Diyos ang nagbigay sa atin, Diyos din ang magtatanggal sa atin. Amen? Kaya kung ikaw ay pastor na ikaw ay tumigil na dahil pinatigil ka ng pastor, magpatuloy ka uli. Dahil hindi pastor ang tumawag sa iyo. Ang tumawag sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Patigilin ka man ng pastor, patigilin ka man ng kung sinong tao, hindi ka pwedeng mapahinto kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo. Bagamat tayo nagkamali at pumalpak, nagkasala, sumablay. Hanggat ang Diyos ay Diyos, hindi siya nagbabago sa kanyang pangako. Hindi ang Diyos nagbabago ng kanyang panawagan sa iyo at sa akin ngayong umaga. Basta pakinggan lamang natin ang tinig ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi dito, huwag po tayong madidisappoint. Huwag tayong madidisappoint kapag mayroon tayong hinihingi sa Diyos, matagal nang hindi pa ibinibigay, huwag tayong madidisappoint. Lalo tayong maging tapat sa Diyos. Lalo tayong tumawag sa Diyos. Lalo tayong maging tapat sa Diyos. Lalo tayong maging humble sa Diyos. Lalo tayong magpakumbaba sa Diyos. Lalo tayong magpapatuloy sa Diyos. Amen? Huwag po tayong hihinto na kapag tagal naman, sabi ng Diyos, Acts chapter 16 verse 31, ikaw at ang buong mong pamilya ay aking ililigtas. Bakit hanggang ngayon? Ako pa lang ang born again. Bakit hanggang ngayon? Ang aking mga anak hindi pa nabuborn again. Bakit hanggang ngayon? Ang aking mga masaboy hindi pa nabuborn again. Kasi nga, nasa proseso pa tayo. Amen? Basta sumunod lang tayo. Ang Diyos ay nangako kay Abraham, hindi naman niya agad tinupad 24 years bago nangyari ang pangako ng Diyos. Pero ang point dito, tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Amen? Gusto mong maligtas ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay? Nais ng Diyos ngayon pong umaga na tayo ay maging tapat sa ating pong Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. At ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo ay maging kagamit-gamit para sa panawagan ng ating pong Panginoon Diyos ngayon pong umaga. Hallelujah. Pangatlo, sabi dito, yung Genesis chapter 12, beginning verse 12, sabi doon, ay chapter 12, nangako ang Diyos doon. May pangako ang Diyos sa chapter 12. Subalit sabi dito sa Genesis chapter 7, ay inulit niya ang kanyang pangako upang malaman ni Abraham na ang Diyos ay sigurado, tapat at totoo sa kanyang pangako.
Kapatid, ngayong umaga, gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos, kapag nangako siya, sigurado. Kapag ang Diyos, kapag siya'y nangako, siya'y tapat. Kapag ang Diyos ay nangako, gagawin niya, tutuparin niya. Kaya kung sinabi ng Diyos, marahil tayo dumadaan ngayon sa proseso, tayo ay nahihirapan, tayo maraming problema, tayo maraming pinagdadaanan, tayo maraming pagsubok. Tandaan mo kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pangako. Pagpapalain niya tayo. Pagpapalain niya tayo. Kung sinabi ng Diyos sa isang simbahan na pupunuin niya ng kaluluwa ang kanyang gawain, mapupuno ng kaluluwa ang gawain ng Diyos. Amen? Paano ito mangyayari? Kailangan natin gumawa. Kailangan natin kumilos. Amen. Hallelujah. Kahit tayo manalangin ng manalangin, subalit kung ang bawat mga pastor ay hindi hahayo, hindi mapupuno ng tao ang simbahan. Mapupuno ng alikabok. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Sabi dito, kung nangako ang Diyos na ibabangon ka niya, ibabangon niya tayo mula sa ating pagkakabagsak. Ang business mo ay tila baga walang mamimili ngayon. Ang business natin ay tila baga nanghihina. May pangako ang Diyos. Huwag magbabago yung ating attitude. Kapag wala pang bumibili, sabi mo, Lord, wala pang bumibili ng aking mga paninda. Sabi mo, Lord, ikaw may sabi, Lord, magpapadala ka ng maraming customer. Mag-pray ka, mag-pray ka, mag-pray ka, mag-pray ka. At ang Diyos ay magpapadala ng mga customer natin. Amen? At ngayon pong umaga, mga kapatid, hallelujah, kapag wala pang bumibili, huwag pong iinit ang ating ulo. Nasasabi, naku, wala pa namang bumibili, nakakainis. Kaysa maging mainit ang ating ulo, painitin mo ang iyong pananampalataya, painitin mo ang iyong pananalangin sa Diyos. Amen? Pumasok ka sa iyong kwarto, ikaw ay manalangin, umiyak ka sa Diyos. Lord, kailangan ko ng financial ngayong umaga. Lord, kailangan ko ng financial, kailangan kong suportahan ang aking anak, kailangan ko, Lord, kailangan ko ito. Hindi. Ang gusto marinig ng Diyos sa atin ay ito, makinig kang mabuti. Lord, kailangan kita. Huwag po palagi ang prayer natin, Lord, kailangan ko ito. No. Kaya imbes ng tawag ay Panginoon, baliktad na. Ang tawag, Lord, pahingi noon. Puro na lang tayo pahingi. Lord, kailangan ko ito. Mayroong sinasabi ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, anak, kailangan mo ako. Dapat ang panalangin mo, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan kita, Lord, kailangan kita. Huwag natin lagi sabihin, Lord, kailangan ko ito. Kailangan mo ang Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang inuna mo sa lahat ng bagay, ang Diyos ang magpapala sa atin. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Marahil ang ating pamilya ay magulo. Marahil tayo ay hiwalay sa ating asawa. Pwede pa naman buuhin ng Diyos yan, ha? Meron bang imposible sa Diyos? Kaya nga may kanta walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ano yun? Siya ang Diyos na makapangyarihan, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos kung tayo lamang ay magiging tapat sa Diyos. Alam niyo kung bakit marami ang nahihirapang mananampalataya, Kristiyano, mga disciple? Kasi ayaw nating maging tapat sa Diyos. Si Abraham tapat Kahit siya nagkasala, talagang napakatapat ni Abraham. Sabi ng Diyos, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, bumangon ka dyan, umalis ka dyan, at ikaw ay pumunta sa lupa ang ituturo ko sa iyo. Naku, maaga pa. Bumangon na si Abraham. Hindi siya late. Oo. Nakakalungkot, maraming mananampalataya. Naku po. Mabuti pa yung Iglesia ni Cristo. Alas 5, naglalakad na ang mga tao, nandun na sa panambahan, nagsasamba na ang Iglesia ni Cristo. Ang saksi ni Jehovah, alas 8 pa lang, nagsasamba na. Yung Mormon, alas 8 pa lang, nagsasamba na. Yung mga Resalismo, alas 8 pa lang, may samba na. Yung Seventh-day Adventist, yung mga Sabadista, alas 8 pa lang, may samba na. Hallelujah. Kumustahin mo mga born again? Alas 10 na, tulog pa. Una pang nananalangin ng mga demonyo kaysa dun sa mga Kristiyanong born again. Nakakalungkot na senaryo. Kung nagagawa ito ng mga religion, hindi ba ito kaya ng mga born again? Na ikaw ay maging maagap? Nung nga ikaw ay kapag ikaw ay pupunta sa birthday yan, hindi pa luto, naandoon ka na. Hindi pa luto ang kakainin, nandoon ka na. Sa birthday yan. Hallelujah. Samantalang sa gawain ng Diyos, palagi tayong late. Ang ibinibigay nating oras sa Diyos ay tira-tira na lang. Pag nagbigay tayo ng oras sa Diyos, mga kapatid, pag ikaw ay tumugon sa panawagan ng Diyos, huwag tayo magbibigay ng oras na tira-tira. Amen?
Kaya tayo nawawala ng pagpapala kasi lagi tayong late. Late, late, late. Hallelujah. Kaya ang pagpapala natin nadidelay. Hallelujah. Kung sinabi ng Diyos na tayo kanyang palalakasin niya tayo. Ang pamilya, aayusin ng Diyos. Ang ministry, gagamitin ka ng Diyos sa ministry. Amen? Pag sinabi ng Diyos, anak, gagamitin kita sa ministry, huwag ka nang tatanggi. Huwag mo sasabihin, ay, pastor, pag sinabi ng, oh, sister, ganda ng busis mo ha, umawit ka sa linggo. Sasabihin mo naman, ay, pastor, God's will. God's will. Naku po, nakakalungkot na senaryo. Kaya salamat sa Diyos, alam niyo ba, doon sa lugar ng Pampanga, aba, meron doon isang disciple, naku, napakasipag. Babae yan ha. Hindi ko babanggitin sa inyong pangalan. Babae yan ha. Biro mo, lahat ng gamit, kabibigat, siya ang nagagayak, lahat ng wire, siya ang nagkakabit. Oh, ginagamit ng Diyos. Samantalang tayo dito Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Sabi ni Pablo, pag tayo ay nagbigay sa Diyos, yun ang talagang yun ang mayroong quality. Amen? Isipin mo, pumunta ka sa, aking ulitin, pumunta ka sa beer house, ang gaganda ng mic. Kumanta ka sa video okay, ang gaganda ng mic. Pumunta ka sa gawain ng Diyos, nag-aagas-asam. Para ka nagtinda ng ahas. Good morning to everyone. Nakaka-distract. Meron naman kakanta. Ang aking buhay, binago niya, magmula nang ako'y magpasya. Nakaka-distract. Mga kapatid, kamuralaan ng mic. Bumili naman tayo ng tigil 1,000 mic. Yung sure, yung atatak ay sure, pag tumunog ay sure. Amen? Hallelujah. Kaya pag nakikita ko yung gamit sa simbahan, pag tingin ko, naku, paano ba naman hindi ito masisira? Ang biniling mic, tig 200, tig 150. Pag nalaglag, basag. Sinasayang natin ang budget. Nalan nyo si Abraham, pagka naghahandog sa Diyos, yung pinakamabuti. Sa oras, hindi yung tira-tira. Pag naghandog siya, yung matabang tupa. Pag naghandog siya, yung pinakamatabang baka. Pinakamalaking toro. The best ang kanyang hinahandog. Naniniwala po ba kayo ngayong umaga mga kapatid? Hindi lahat ng alay tinatanggap ng Diyos. Hindi lahat ng handog ay tinatanggap ng Diyos. Huwag po tayo magkakamali dyan. Baka ma-misinterpret po natin. Hindi, ang Diyos naman ay ako'y nauunawaan. Tama naman po tayo doon. Nauunawaan po tayo ng Diyos. Kaya lang, ikaw ang walang pangunawa. Amen? Nauunawaan tayo ng Diyos. Kaya lang ang mga mananampalataya, wala kang pangunawa. Nakikita na ninyo ang pangangailangan ng gawain ng Diyos. Bulag pa rin kayo. Naririnig na ninyo ang pangangaral ng pastor, bingi pa rin kayo. Amen? Samantalang yung isang mananampalataya, nang marinig niya ang aking live streaming, ang sabi ng isang mananampalataya, kailangan pala ni Pastor Jola ng ganito, kailangan pala ni Pastor Jola ng ganito. Ay, binigay. Kailangan pala ni Pastor Jola na masundo ang kanyang pamilya. Ay, binigay. Hindi na sundo ko aking pamilya. Salamat po sa inyong panalangin. Salamat po sa inyong pagsuporta sa gawain ng Diyos. Ang aking panalangin, ibalik ito sa inyo na siksik-liglig at umaapaw pa. Higit pa sa inyong inaasahan, kasama ang inyong buong pamilya. Ano mang inyong business, palaguin ng Diyos ang inyong business. Amen? Salamat sa mga taong ginamit ng Diyos sa aking pamilya. Dahil sa inyo, kami nakapagpapatuloy. Dahil sa Diyos, kami nakapagpapatuloy. Huwag kayong matakot, mga kapatid. Pag nakita ninyo may pangangailangan ng simbahan, huwag na kayong magtatanong sa pastor, Pastor, ilan ang kailangang upuan? Pastor, ilan ang kailangang upuan? Huwag na kayong magtanong, bumili na kayo ng upuan. Amen? Pastor, anong kailangan natin ng mic? Ilan ang kailangan nating mic? Ay, bumili na ng mic. Huwag nang magtanong. Common sense ba? Sabi ni Pastor Naro Bugtay. Common sense ba? Amen? Hallelujah. Si Abraham, alam na niya ang kanyang gagawin pag nag-alay siya sa Diyos. Hindi na sasabihin, Lord, ano pang iaalay ko, Lord? Yung pinakabatabang turo ba? Lord, ano bang iaalay ko? Yung pinakabatabang tupa ba, Lord? Yung ano bang iaalay ko? Yung pumang pinakabatabang baka? Hindi na siya nagtatanong. Nag-aalam na ni Abraham ang kanyang gagawin. Nagkukusa na siya. Amen? Kaya tayo bilang mananampalataya, huwag na ninyong tanongin ng pastor ninyo. Amen? Kung meron kayo nakikita na, ano kayong kailangan ni pastor? Kailangan na tayo ito sa church, ha? O, pastor, ikaw pala mayroong project, ano ang inyong kailangan? Naalala ko nung ako nasa Basay Samar. Yes, totoo nagtatanong sila. Sabi na, Pastor, ano ang kailangan? O sige, announcement, kailangan natin ng 40 saminto.
Pagkatapos naman, susunod naman buwan, announcement, kailangan natin ng hollow block. Announcement, kailangan natin ng ganito. Kailangan natin ng aircon. Abay na aircon. Ang mga dumadalo lamang doon nagtitinda ng isda, nagtatanim ng palay, mayroong maliit na tindahan. Abay na aircon ng simbahan. Bakit? May common sense Nag-iisip ang mananampalataya Alam niyo, ang isang kinakalungkot ko, baka di kayo mabuti mananampalataya. Ang isang kinakalungkot ko ng mga mananampalataya, yung mga may kaya sa buhay. Walang common sense Hindi naman po lahat, Hindi naman lahat. Take note, hindi po lahat. Maraming mananampalataya ang may kaya sa buhay, walang common sense. Tinitipid ninyo ang gawain ng Diyos, tinitiis ninyo ang gawain ng Diyos, tinitikis ninyo ang gawain ng Diyos. At dahil tinitiis ninyo ang gawain ng Diyos, lalo rin kayong titiisin ng Diyos. Amen? Ang dahilan kung bakit ang panalangin mo ay hindi pa sinasagot ng Diyos, dahil hindi ka marunong sumunod sa panawagan ng Diyos. Hallelujah. Yung mga hindi nagiging tapat sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, yung mga hindi nagiging tapat sa panambahan, ayaw mong tumulong sa simbahan, ayaw mong tumulong sa gawain ng Diyos, makinig kang mabuti. Take note. Yung ayaw mong bibitawang pinansyal na pera sa gawain ng Panginoon, isang araw bibitawan mo sa ospital yan. Magpapasalamat ka pa sa doktor. Sasabihin mo, Dok, maraming salamat. Sayang. Kung naitulong mo sana sa gawain, ang sabi ng Panginoon, Aklat ng Malakay, chapter 3, verse 10 hanggang 11. Ano ang sabi ng Biblia? Ang sabi ng Diyos, dalhin ninyo ng buong buhay nyo ikasampung bahagi upang matugunan ng pangangailangan sa aking templo, kung hindi ko bubuksan ang duro nga walang langit at ihuhulog sa inyo ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Aalisin ko sa inyo ang lahat ng mga salot. Amen. Inaalis ng Diyos ang lahat ng salot ng buhay natin. Aalisin ng Diyos ang ating pong karamdaman. Amen. Dahil ang Diyos ang nagpapagaling. Ang Diyos ang the great healer. Ang Diyos ang tunay na manggagamot. Ang Diyos ang totoong manggagamot. Amen? Mga kapatid, magkaroon na po tayo ng common sense sa simbahan. Amen? Huwag na po natin tanongin ng pastor, Pastor, dadalo ba ako? Pastor, dadalo ba ako? Ay, dumalo ka. Sa oras ng pagtitipon, dumalo ka. Yun ang mga taong nagmamahal sa Diyos. Yun ang mga Kristiyanong may puso sa gawain ng Diyos. Yun ang mga Kristiyanong handang tumulong sa gawain ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos ngayon pong umaga. Hallelujah. Ministry. Si Sarah ay nawala ang kanyang excitement. Nawala ang kanyang excited. Dahil siya ay 24 years na naghintay Muli nagpadala ang Diyos ng anghel kay Abraham. Ang sabi ng anghel, Abraham, nasaan ang iyong asawa? Ang sabi ni Abraham, nandoon po sa tulda. Ang sabi ng anghel, Abraham, ngayon, tutuparin na ng Diyos ang kanyang pangako. Magkakaroon ka ng isang anak na lalaki. Aba, tumawa si Sarah. Sabi ni Sarah, sus, patagal ko nang narinig yan. May pangako ang Diyos, patagal ko nang narinig yan. Wala na yung kanyang excitement, wala na yung kanyang excited. Pero ginawa ng Diyos. Amen? Minsan ganun tayong mga mananampalataya. Ang hinihingi natin, pag narinig natin ang pangangaral ng pastor, inuunahan natin ang pastor, sinasabi natin, matagal ng pangangaral ni pastor yan. Sabi ng mga hindi mananampalataya, matagal nang sinabi ng pastor na darating ang Diyos. Hindi naman darating. Wala na excitement. Pero mga kapatid, ngayon po umaga, gusto kong magkaunawaan tayo. Ang Diyos ay biglang darating ng hindi natin inaasahan, na gaya ng isang magnanakaw. Amen? Walang magnanakaw na nagpapaalam na siya magnanakaw, kundi usa siyang darating na hindi natin inaasahan, parang isang kidlat, isang kisap mata, tutunog ang trompeta na siya muling babalik, mga kapatid. Kaya sa panawagan ng Diyos, mga kapatid, kapag tinawag ka na ng Diyos, kung saan mo nakilala ang Diyos, kung saan ka nakakilala sa Diyos, doon ka magpapatuloy. Amen? Magpatuloy ka na, kapatid. Huwag kang magdalawang isip, ang buhay natin ay hindi natin hawak. Amen? Hindi natin hawak ang buhay natin. Hallelujah! Tignan ninyo, ako'y bumisita doon sa ospital. Ang dami na naka-oxygen doon sa ospital. Pumunta ako doon sa ER. Nung anong araw yun? Linggo ng hapon, galing ako sa ospital. Ang dami doon ang may sakit. Puro mayroon dito oxygen. Magkano ang oxygen? 6,500. Pinakamababa. May bayad ang bawat hininga. Samantalang sa Diyos, libre. Amen? Maglingkod ka na sa Diyos. Alam nyo bakit maraming matatanda ang naglilingkod sa Diyos? Hanggang ngayon, wala silang oxygen. Nagiging tapat sila sa Diyos Maging tapat ka sa Diyos. Magkano lang ang pamasahe para sa gawain ng Diyos?
Hindi ba ang iyong ipapamasahe para sa gawain ng Diyos kung ikaw ay merong hanap buhay? Hindi ba yan kayang kitain sa hanap buhay? Hindi ba ang Diyos magpapadala ng mga customer? Hindi ba ang Diyos magbibigay ng mga customer na mga matitino? At ang mga customer na ito ay mag-aanyaya pa, mag-i-invite pa ng ibang mga customer para ang ating business ay lumago? Amen? Tinitingnan lamang ng Diyos kung paano tayo magsasakripisyo. Amen? Hallelujah mga kapatid, maging tapat na tayo sa Diyos. Binuhay ka ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng hininga para ang buhay natin ay maging kagamit-gamit sa Diyos. Amen? Tumugon ka sa panawagan ng Diyos, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kapag nanindigan kang magpatuloy sa gawain ng Diyos, ikaw, ang sabi ng Biblia, Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 16, ang talatay 31. Verse 30, ang sabi ng Diyos doon, ang sabi ng mga bilanggo, ano ang kinakailangan namin gawin upang maligtas? Ang sabi ni Apostol ang sabi ni Pablo at Silas, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang buong sambahayan. Gusto mong maligtas ang iyong buong pamilya? Wala ka na lang, naglilingkod pa sila sa Diyos. Bakit? Dahil naging tapat ka sa Diyos. Ang susi upang maligtas ang ating buong pamilya ay ang maging tapat tayo sa Diyos. Tumugon ka sa panawagan ng Diyos. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Kahit malayo, dumalo ka sa gawain ng Diyos. Magpatuloy ka sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, ini-encourage ko po kayo mga kapatid. Dumalo po kayo sa gawain. Amen? Kahit malayo. Kahit ikaw ay pinipigilan. Kahit ikaw ay nahihirapan. Kahit ikaw ay nasasaktan. Excited ka pa rin. Bakit? Sapagkat narinig mo, Lord, narinig ko ang tinig mo. Sinabi mo, pumunta ako, lisalin ko ang aking bayan, lisalin ko ang aking barangay, at ako'y pumunta sa iyong gawain. Magpapatuloy ka sa gawain ng Diyos. Amen? Excuse po. Hallelujah. Matatapos na po tayo. Napakaganda ng mensahe ng Diyos ngayon pong umaga. Si Abraham ay isang lalaking matibay at tapat. Meron siyang paninindigan sa Diyos. Mga kapatid, tapat ang nangako sa Diyos. Tapat ang magpuri sa Diyos. Tapat ang magpuri sa Diyos. Tapat ang mga pangako ng Diyos. Amen? Ang gusto ng Diyos tayo ay maging tapat sa lahat ng bagay. Si Abraham, meron siyang paninindigan sa kanyang mga pangako. Sabi dito, hindi nagbago ang Diyos sa kanya. Bakit kaya hindi nagbago ang Diyos sa kanya? Sapagkat si Abraham din naman ay hindi nagbago sa Diyos. Amen? Kapag hindi ka nagbago sa Diyos, ang Diyos ay hindi din magbabago sa atin. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, purihin ang Panginoon. Kahit nagkasala si Abraham, lalo siya nagpatuloy sa Panginoon. Hindi siya, hallelujah, Lord, purihin ka. Hindi siya nainip maghintay sa Diyos. Yun po yung mahalaga eh. Yung hindi tayo naiinip mag-antay sa Diyos at sa kanyang pangako. Amen? Huwag kang maiinip mag-antay sa Diyos at sa kanyang pangako. Sabi dito, after 1 year, ang sabi ng anghel, sa loob ng 1 taong itong dadaan, tutuparin na ng Diyos ang kanyang pangako. Pinaalalahanan siya. Ang gusto ng Diyos, malaman natin na siya'y sigurado, tapat, na kanyang gagawin ang kanyang mga pangako sa atin. Amen. Sabi dito, natawa nga siya Sarah, nawala ang joy ni Sarah, subalit ang Diyos ay tapat sa kanya po mga pangako. Ang sabi ni Sarah, sana noon pa, ako ay bata pa. Subalit kahit siya matanda na, tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Amen. Sabi dito, mangyayari pa ba ang pangako ng Diyos? Gagamitin pa ba ako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos ay matutupad pa ba? Hallelujah. Mga bagay na mahirap. Mayroon bang imposible sa Diyos? Mayroon bang bagay na mahirap sa Diyos? Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sa Diyos, lahat ay posible. Lahat ay posible. Bakit? Sapagkat sa Diyos nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Marahil meron kang karamdaman, kaya kang pagalingin ng Diyos. Amen? Buong pusong pagtitiwala, buong pusong pananampalataya sa Diyos ang magpapagaling sa atin. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos ngayon pong umaga mga kapatid. Ang panawagan ng Diyos, ang tinig ng Diyos. Isang napakagandang mensahe ngayong umaga mga kapatid. Tumugon po tayo sa panawagan ng Diyos.
I pray na narinig mo ang mensaheng ito ngayong umaga at hindi lamang natin ito basta marinig. Tandaan po natin ang Biblia ay hindi lamang natin binabasa para tayo ay ma-inform. Ang pangangaral ng pastor ay hindi lamang natin naririnig para tayo ay ma-inform, kundi para tayo ay ma-transform. Hindi lamang para tayo matuto, kundi para tayo ay mabago. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah, sa kanyang katapatan. Marahil ng mga lumipas na mga taon, lumipas na mga buwan, ikaw ay hindi naging tapat. Ngayong umaga, maging tapat na po tayo. Amen? Ngayong umaga, maging totoo na po tayo. Marahil itong mga lumipas na taon, ikaw ay nagbibiro lamang, naglalaro ka lamang, sumasabay ka lamang sa agos. Ngayon, umaga, gusto ko tayong encourage. Hindi pa huli ang lahat. Maging totoo ka na sa gawain ng Diyos. Amen? Maging totoo ka na sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, subukan mong magsakripisyo, matatanggap mo yung joy, matatanggap mo yung kompletong kagalakan na nagmumula sa Diyos. I-message mo lang ako. Sabi mo, Pastor Joran, gusto ko magarating dyan sa Panambahan. I-guide kita, kasakdalan, sunduin pa kita. Huwag lang dyan sa Leyte, ha? Layo na dyan. Amen? Lahat ng mga taga dito sa Luzon, susunduin ko po kayo dito. Hallelujah. Alam niyo po, itong ating live streaming dito, napapalibutan po tayo ng maraming bahay. Kaya meron po kayong naririnig ng mga pagpapala. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So ngayon pong umaga, mga kapatid, ina-encourage ko po kayo na tulungan niyo po ako sa pananalangin. Kailangan ko po ng maraming medisina dito, announcement. Kung nais niyo pong tumulong para sa gawain, ay message nyo lamang po si Pastor Jolan. Amen. Everyday ng aking pong live streaming, ang inyong isusuporta sa gawain ay magkakaroon ako ng bawat mga transparent po sa inyo. Transparent akong pastor. Kaya nga sabi ko, kung mayroong pastor na takot pag-usapan ng pera, ako po hindi. Hindi ako natatakot pag-usapan ng pera niya sapagkat kapag tayo ay gumagawa, ito ay lahat ay nakarecord sa langit. Una ay sa langit, bagamat mayroong record sa tao, mas iniingatan ko ang record ko sa Diyos. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, huwag po kayong matakot tumulong sa gawain dito sa lugar ng Quezon. Amen. Kailangan po namin ng maraming medisina. I-message nyo lamang si Pastor Jolan at kung meron po kayong mga prayer request, ay i-comment nyo po dyan sa baba. At i-share nyo po ang mensahe nito ngayong umaga. I-share po natin sa ating mga kaibigan. Anong malay mo? Sa pag-share mo ng isang pangangaral na ito, marami pa rin siyang problema. Subalit narinig niya ang pangangaral na ito, na-encourage siya, at nagpatuloy siya sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen. Kung yun ngang mga katatawanan isinishare natin, ay how much more naman ang salita ng Diyos ngayong umaga ang hindi natin maibahagi, ang hindi natin ma-share. Amen. Hallelujah. So ngayon pong umaga, maraming salamat po. Tayo po ay magpe-pray na. Tayo po ay mananalangin na para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. At ang aking pong panalangin ngayon pong umaga ay lagi dating tulungan, suportahan ang gawain ng ating pong Panginoon Diyos dito sa lugar ng Quezon. Totoo na meron ka ng pastor. Totoo na meron kang pastor na nag-aalaga sa iyo. Pero kung nais mong maging bahagi ng gawain dito sa lugar ng Quezon, mga kapatid, ako'y nangungusap sa mga taga Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din sa mga OFW na ating pong mga kaibigan, ay pwede po kayong gamitin ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? At nais ng ating pong Panginoon ngayon pong umaga na tayo ay tawag dito, maging kagamit-gamit para sa kanyang umbasan. Maging kagamit-gamit para sa kanyang layunin ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen. Huwag po kayong mahihiyang tumulong sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Tayo po ay magpipray na ngayong umaga. Pagpipray natin ang Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, ngayong umaga, O Diyos, sa buhay ni Pastor Monching Monteviergen, kasama si Sister Lisel, sa lugar ng Pampanga, ang kanyang buong pamilya, patuloy niyo pong pagpalait, ingatan, palakasin ang kanilang pananampalataya at ang kanilang ministry ay magtagumpay sa lugar ng Pampanga City, Panginoon Diyos. At ganoon din, Panginoon, ang ministry ni Pastor Balserico, Sister Daisy, at ang kanyang buong pamilya, sina Brother JC sa lugar ng Korea. Patuloy mong ingatan, palakasin ang kanilang pananampalataya.
Ganun din, O Diyos, si na Brother Arvin, taga Samar, at ganun din si Sister Annalyn, taga Binyan, Laguna. Patuloy mong pagpalain, ingatan, magpatuloy para sa iyong ubasan, sa iyong gawain, Panginoon. Oh, glory to God, Jesus. I worship you, Lord God, my King, my Savior. Purihin ka, Panginoon, O God. Hallelujah. At aking dalangin, O Diyos, kayo pong umaga, ang OFW, si Sister Elena Camposano, nasa lugar ng Riyadh. Patuloy mo pong ingatan at month of November, siya makauwi na. Kung hindi November ay month of January, makauwi na siya sa Abuyog, Leyte, Panginoon. Ganun din si Sister Renila Gomez. Patuloy niyo pong pagpalain, ingatan ang kanilang buhay, ang kanyang buong pamilya sa lugar ng Kabisayaan, Panginoon. Ganun din si Brother Ramil Tumarsi, taga Rizal. Patuloy niyo pong pagpalain, ingatan ang kanyang pagtatrabaho at ang kanyang mga anak ay patuloy mong gabayan, ingatan, O Diyos. Hallelujah. At dalangin ko sa oras na ito, O Diyos, ang pamilya Chua, sina Sister Bing, patuloy niyo pong ingatan, inayo sa anumang karamdaman. Sister Jengjeng, ang kanilang mga anak, na Brother Junjun, sina Brother Edward, sina Sister Corazon, lahat ng buong pamilya Chua, Panginoon, O God, ang Cordero, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong ingatan, gabayan, O Diyos. Pagpalain ng kanilang, gamitin mo sila sa mas makapangyarihang kaparaanan. Ganon din si Sister Cherise, ang disciple sa lugar ng Pampanga, patuloy mong ingatan. Hindi ko man sila kilala lahat. Sa maikling panahon, sa maikling oras na sila ay aking nakasalamuhan, Panginoon, dalangin ko. Patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan, Panginoon God, Jesus. Ganon din, Panginoon God, sina Sister Pining, Austria, sa lugar ng Abuyog, Leyte, sina Brother Jester, Sister Mimi, sina Brother Ranil, God, lahat ng mga mananampalataya ng Abuyog, Leyte, mga ngaambog, pamilya Camposano, patuloy mong pagpalait, ingatan, Panginoon God. Hallelujah, Jesus. Ganon din ang pamilya Nubi, Panginoon God, pamilya Nobi, paganoon sa lugar ng Batog, mga pastor sa lugar ng Luzon, Visayas, Mindanao, ang kanilang mga ministry, patuloy niyo pong abutin, Panginoon, ang kanilang pong pangangailangan. Ang pamilya Galang, taga Sariaya, Quezon, si Sister Laura, si Brother Tuti, ang kanilang mga anak, O Diyos, patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon God, hallelujah. Ang pamilya Oroga, patuloy niyo pong ingatan. Ang pamilya Laurente, Sister Malo, Brother Jason, pamilya Chavez, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay, O Diyos. At ganoon din, Panginoon, sina Sister Erica, sila ay nasa ospital ngayon. O God, bigyan mo siya ng kompletong kagalingan, complete healing in the name of Jesus. Lahat ng mga nasa ospital, Panginoon, bigyan niyo na po sila ng kagalingan. Abutin mo ang kanilang pangangailangan, pinansyal. Lord, paano kami makakatulong sa mga tao ito? Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Oh, glorify your name, Jesus, my Lord, my God, my King. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, O Diyos, ngayong umaga, O God. Hallelujah. Dalangin ko, O Diyos, ngayong pong umaga, ang mga kapatiran sa lugar ng Tayabas, kaysa mga taga-barangay Tungko, O God. Palaguin mo ang kanilang espiritual na buhay, dakilang Diyos. Magbagong ka ng mga lalaki at mga babae, Panginoon, na yung gagamitin mga disciple, mga manggagawa sa iyong ubasan. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, O God. Ganon din, Panginoon, O Diyos, ang pamilya Bautista, bigyan niyo po ng pagkalinga, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, sina Pastor Samuel Arevalo, Panginoon, Pastor Lemuel Paclebari, lahat ng kanilang ministry, dakilang Diyos. Lord, anumang mga iba't ibang mga denomination, pagpalain mo ang bawat mga ministry, Panginoon, O God. Hallelujah. Oh, glorify your name, Jesus, my Lord, my God, my King, my Savior. Hallelujah, Jesus. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, ngayong umaga, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa dakilang bagay na ginawa mo at gagawin pa, O Diyos. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Tunay nga mga kapatid na lahat ng ating panalangin ay kakatagpuin ng Diyos. Kung tayo lamang ay magiging tapat sa Diyos. Masarap manalangin sa umaga. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Amen. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Amen. Lord, salamat o Diyos ngayong umaga, Panginoon. Magtatapat sa'yo. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Wala po kami magagawa o Diyos kung kami ay hiwalay sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, patuloy niyo po katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa o Diyos. Salamat po sa iyong pagpapala, biyaya, himala. Sa buong maghapon na ito, gamitin niyo po kaming instrumento para sa lahat ng tao. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa at gagawin pa sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, sa kalakasang espiritual, pisikal. Salamat sa buhay. Dalangin namin na ito ay maging kagamit-gamit sa buong maghapon na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Ngayon pong umaga, mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos, pabor, ay laging sumatin. Amen. God bless po. Isang mapagpalang umaga. Sambing nitong labi, matamis ng ngalan